Hello everyone, dadako naman po tayo sa pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan po kita na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Huwag nyo rin pong kalimutang i-subscribe yung YouTube channel ng aking wife, Grace Arcelias TV, and also yung isa kong channel na Christian Tips. At paki-follow na din po ng aking Facebook page, Arcelias Boni. Salamat po ng marami sa inyo. Na-welcome po mga kapatid sa ating Devotional Bible Study. Day 10 na po tayo. At yung teksto mga kapatid na ating pagbabatayan ay nandito po sa sulat ni Apostol Pablo sa Filipos 4:8. Ang sabi, bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Sa English po mga kapatid, ganito po ang ating mababasa. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Now mga kapatid, yung ating topic na pag-uusapan ngayon, ang ating tatalakayin, bilang mga anak ng Diyos, dapat maging laman ng ating isip yung mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Ano po yung mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri? Mayroon po tayong 6 na bagay ang dapat nating isaisip. Ang una po, totoo. True. Diba? Isa ito sa mga dapat nating isipin. Isipin po natin mga kapatid yung totoo at makatotohanang bagay. Isipin maging honest, hindi yung laging nagsisinungaling at ang bilis magsinungaling. Hindi po ganon mga kapatid. Even sa mga kwento na maraming dagdag na hindi naman talaga ganon yung nangyayari, ingat-ingat lang din mga kapatid. As Christian, dapat ang ating isipin ay totoo at makatotohanan. Pangalawa po, kung ano yung mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, marangal. Yan, noble. Ibig pong sabihin, isip na maganda. Yung high moral ideas. Dapat ito po yung ini-install ng ating isipan mga kapatid. Halimbawa, may nagsasabing, di baling ako ay nagtitinda ng gulay. Di baling ako ay nagtitinda ng kakanin. Basta't marangal na trabaho, ipagmamalaki ko. Kaysa mag-isip ka ng panglalamang, paninira, panggugulo ng iba, at panluloko, manggagamit, hindi na po itong mga kapatid marangal. Sabi ng Bible, isipin yung marangal na bagay. Pangatlo po, kung ano yung mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Matuwid. So mga kapatid, isipin po yung mga magaganda, beautiful, nice, valuable. Hindi yung pangit na bagay, yung laging nasa isip natin, yung mga negatibong bagay, yung iniisip natin. Di ba? Na more on criticism, more on bad comment, mga pag-underestimate. Kaya pag sinabing matuwid mga kapatid, yung nakakatulong sa puso na tumibay, yung gumaling, lumaban, at magpatuloy sa hamon ng buhay. Kaya ito po dapat nating isipin. Pang-apat po, kung ano yung mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, malinis. Malinis magsalita, malinis mag-isip, malinis yung intensyon, malinis yung pamumuhay. Kapag kalinisan mga kapatid ang isip mo, lilinis din ang buong buhay mo. Pero kung karumihan, kalaswaan, pag-iimbot, inggit, hinanakit, at revenge or pagre-rebelde, sasama at magiging marumi ang ating isip at puso niyan. Kaya sabi ng Bible, isipin yung mga bagay na malinis. So panglima po, kung ano yung mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, kaibig-ibig. Halimbawa, gusto ko yung ginagawa mo. Gusto ko yung karakter mo. Gusto ko yung pagtulong mo. So, kaibig-ibig mga kapatid. Mag-isip tayo ng mga pamumuhay na kaibig-ibig sa Diyos. Dapat hindi na lang puro kasalanan ang makikita ni Lord sa buhay natin. Pang-anim po, kung ano po yung mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, kagalang-galang.
So mga kapatid, ibig sabihin isang gawang kagalang-galang o karispi-rispito. Alam nyo po, karamihan ngayon maraming relihiyon na ginawa na lang pong libangan, katatawanan, insultuhan, personalan dahil sa mga debating walang kabuluhan. Kaya ang naging resulta, hindi na po tuloy naging kagalang-galang. Hindi na rin nare-respeto yung salita ng Diyos. Now, may mga tao din, lalo na po yung mga kababaihan. Hindi naman po lahat. Dahil po sa kanilang hindi magandang pamumuhay, pananamit na may pang-aakit, hindi na sila naging kagalang-galang. Lalo na po yung mga kababaihan na pinuno ng tato yung katawan. Kaya hindi na po naging kagalang-galang. Kung tayo po ay mapagmahal, may isang salita, may malasakit sa gawain ng Diyos, tapat na naglilingkod sa Diyos, marunong makipagkapwa at makipagkapatiran, tayo po ay namumuhay at nag-iisip ng mga bagay na kagalang-galang. Kaya tamang-tama po yung sinasabi sa Filipos 4:8 na ating napag-aralan, bilang pagtatapos mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Para po sa ating conclusion, mga kapatid, binigyan po tayo ng magandang gabay o instruction ng Biblia kung paano po tayo mag-isip ng karapat-dapat at hindi magkakasala. Kapag ginawa nating busy yung ating isipan sa kabutihang bagay, hindi tayo makakapag-isip mga kapatid ng bagay-bagay na hahantong po sa kasalanan. Kaya kung buong maghapon at habang nasa trabaho ka, nasa church ka, nasa bakasyon ka, nasa school ka, at yung mga bagay na kabutihan ang iniisip mo, marami pong araw na hindi ka magkakasala. Kaya gawin natin yung mga napakagandang payo ng Biblia dito sa Filipos. Now, para po sa ating review, bilang mga anak ng Diyos, dapat maging laman ng ating isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Ano po yung mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri? Mayroon po tayong 6 na bagay na dapat nating isaisip. Yung una po, totoo. Pangalawa, marangal. Pangatlo, matuwid. At yung pang-4, malinis. Pang-5, kaibig-ibig. At pang-6, kagalang-galang. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.